promoting yung coastal marine resources natin para ma-ensure yung steady and sustainable food supply, livelihood, at mabalanse ito with the need for ecological conservation. We have already passed an ordinance a few years ago, yung ating Provincial Coastal Marine and Inland Waters Resources Management Code. We have also drafted yung ating Integrated Coastal Area Management Plan, precisely to implement the Coastal Resource Management Program of the Province of Oriental Mindoro and of the city and municipalities of Oriental Mindoro. Sa iba pang balita, upang makalikha ng alternatibong pagkakakitaan ang mga mangingisda sa lalawigan, ito ang layunin ng inilunsad ng Calapan City Mariculture Zone ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources noong ika-25 ng Setyembre sa Barangay Parang sa siyudad ng Calapan. Ang okasyon na itinaguyod ng pamahalang lungsod sa pangunguna ni City Mayor Salvador Leachon ay dinaluhan ni Acting Regional Director Ruben Hardin at Assistant Regional Director Rolando Miranda ng BIFAR. Kinatawa naman ni Ginoong Cesar Villan si First District Representative Rodolfo G. Valencia. Sinuportahan ng okasyon ni Gobernador Arnan. Aniya, ang proyekto ay napakalaki ng maitutulong sa pagtataguyod ng kanyang pamunuan na higit na palakasin ang sektor ng pangisdaan at mapataas ang bilang ng nahuhuling isda at iba pang yamang dagat. Ito po ang kauna-unahang inilunsad ngayon ng BIFAR na Mariculture Zone sa probinsya ng Oriental Mindoro. Pero nung pong nakaraang mga taon, ang Provincial Government of Oriental Mindoro ay mayroon ng pinilot na Mariculture Park. Ito ang kauna-unahang Mariculture Park sa Oriental Mindoro. At yan ay dun sa bayan ng Bulalakaw. Pinakamalayong bayan, isang lugar, yung Balatasan Cove sa Bulalakaw. At sa aking pagkakaalam ay naging successful ang implementasyon ng programang ito after almost 2 years. Kaya kung nagsucceed sa Bulalakaw, yung Mariculture Zone, palagi ko magkasucceed ito sa buong Oriental Mindoro, lalo na dito sa lungsod ng Calapan. Because Calapan City is a coastal city. Napapaligiran ng karagatan ang ating lungsod at marami tayong mga barangay ay coastal barangay. Marami tayong mga kababayan dito ay nabubuhay sa pamamagitan ng pangingisda. Kaya itong programang ito ay napapanahon para sa ating lungsod. Kaya niniwala ako na itong ating region ay pwedeng maging sentro ng Mariculture Park Development. At pag nangyari yan, magiging tayong major fish producer and supplier. Kaya talagang complete na yung ating pagiging food basket, di ba? Kasi ang Mimaropa ay rice granary, particular itong dalawang probinsya ng Mindoro, Oriental and Occidental Mindoro. So kung may bigas, ay kailangan may pang-ulam yan. Kaya kung tayo ay magpo-produce ng sapat na isda dito, sapagkat meron tayong na-promote na Mariculture Park Development, di masasabi natin talaga na itong ating region ay major food producer and supplier sa ating bansa. Sa okasyon, magkakatuwang na ipinagkaloob ni na Gobernador Arnan, Mayor Leachon at mga opisyal ng BIFAR ang may 200 sets ng fishing gear at paraphernalia sa mga grupo ng mangingisda sa ilang bayan. Tiningnan din ni Gobernador Arnan at mga opisyal ng BIFAR ang 2 fish cages na pauna ng pinunlaan ng fingerlings ng bangus, tilapia at lapu-lapu. Ang Mariculture Zone sa siyudad ng Calapan ay ang ika-4 na Mariculture Park na idiniklara sa Mimaropa Region. Itatatag ito sa 500 hektaryang sasako sa 9 na coastal barangays na nakaharap sa Calapan Bay. Samantala, sa bawat lakad ng Oriental Mindoro Provincial Blood Council sa iba't ibang panig ng lalawigan upang palaganapin ang dakilang layunin ng voluntary blood donation, naroroon ang hangarin at pag-asa na sana marami ang voluntaryong magbigay ng dugo upang marami ring buhay ang madugtungan, upang maraming taong nangangailangan nito ang matulungan. Huling araw ng Setyembre nang magtungo ang grupo sa Bayan ng Gloria. Dito, 60 mga mamamayan na kinabibilangan ng mga kapitan ng barangay, mga pulis, sundalo, mga miyembro ng transport groups, religious organizations,
Mga simpleng mamamayan mula sa 27 barangay ng Gloria ang buong pusong nagkaloob ng kanilang dugo. Ito na ang pinakamalaking bilang ng blood donor sa isang lugar simula nang magsagawa ng mobile blood donation activities ang OMPBC, isang hamon ng bayan ng Gloria sa lahat ng iba pang mga bayan sa lalawigan na tumbasan kung hindi man lampasan ang bilang na ito. Isinagawa ang bloodletting activity bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-44 na taong pagkakatatag ng Gloria bilang isang ganap na bayan na sumentro sa temang pagtataguyod ng mga proyektong pambayan, pagsulong tungo sa kaunlaran. Ang gawain ay magkakatuwang na itinaguyod ng OMPBC sa pangunguna ni Vice Gobernador at kasalukuyang OMPBC Chairman STM Maceron, pamahalaang bayan ng Gloria sa pangunguna ni Mayor Romeo Alvarez at Gloria ABC President Rimando Recalde. Ipinabot ni Mayor Alvarez ang taus-puso niyang pagbati at pasasalamat sa lahat ng kanyang mga kababayan sa ipinakita ng mga itong buong pagsuporta sa mga proyekto ng pamahalaan, partikular sa bloodletting activity at sa kasabay nitong job fair. Maghandog sila ng dugo. Napakalagang handog sa ating mga kababayan nangangailangan. Nananawagan ako sa mga kasamahan kong punong bayan sa iba't ibang bayan na sana ay suportahan natin ang programa ni Vice Governor Asiron na paghahandog ng dugo. Ang kanyang programang Dugo Ko, Buhay Mo. Para naman kay ABC President Recalde, matagal na nila aniyang pinaghandaan ang bloodletting activity na ito na nakita nilang solusyon sa karaniwan ng suliranin ng mga katulad niyang kapitan ng barangay sa panahon na may mga nasasakupan silang may sakit at kagyat na nangangailangang masalinan ng dugo. Sabi ko, kailangan umisip tayo ng paraan kung paano mapaghandaan yun. Kasi prevention is better than cure. Dahil maraming buhay ang nawawala dahil ng dugo. So pinagplanuhan namin ang liga. Sa gawain, hinikayat ni Vice Gobernador Acero ng lahat na makiisa at maging bahagi ng kasaysayan sa isasagawang mass blood donation activity ng Oriental Mindoro Provincial Blood Council sa Disyembre 5 sa Calapan City Hall. Ang ating pong gaganapin na history sa buong Pilipinas ay sa December 5. Ito po ay ang dugo ko, alay ko ngayong Pasko, December 5, 2008, gaganapin sa New City Hall para ipaalam sa buong mundo at sa buong Pilipinas na ang lalawigan ng Silangan Mindoro ay pinapahalagahan